So, let's check po, ha? Kuha pa tayo. Oops. Uy. Ayun, oh. It's the Nine of Cups. Okay. Nine of Cups. Urong natin ang ating kandila. Check natin, baka meron pa. Spirit guide, give me the message. Spirit guide, give me the message. Oops. Ayan. May nag-click. Actually, dalawa. So, ang ating cards for today ay 5. Okay. The Word, King of Pentacles, the Nine of Cups, the Knight of Pentacles, the King of Pentacles, and the Eight of Wands. Okay. So, 5 po yung ating baraha today. So, hingi tayo ng clarification. Okay. Para sa 5 barahang ito. Clarification. Okay. Para sa the Word. Ace of Pentacles. Okay. This is the King and this is the Knight. And lumabas na yung Ace of Pentacles. Okay? So, para po sa the world, okay? Ang the world po kasi ay isang kagaya nung reading natin kagabi, is a new beginning. Okay? And this is regarding our financial. Okay? So, dito, parang magkakaroon tayo ng financial abundance. Okay? Kaya lang, lumabas yung sea in the moon. So, pagka sea in the moon kasi lumabas, ibig sabihin dito, meron din tayong encounter na loss. Okay? Or meron tayong encounter na mga insecurity and financial loss sa ating regarding ating mga kabuhayan, ano? So, okay. So, this one, magkakaroon tayo ng mga endings. Okay po. Siguro yung iba sa inyo, sa trabaho or sa negosyo, may mga magsasara na negosyo. Pero, meron din ako nakikita rito na magkakaroon ng panibagong pag-iisip. Okay? Kung ano yung itatayo nilang negosyo or ano yung panibago nilang pagkakaabalahan. So, meron silang i-close, okay? Merong isasara, pero meron ding bubuksan ng mga panibagong pagkakaabalahan o pagkakaperahan, ha? Okay. So, dito naman sa Knight of Pentacles, check natin kung ano energy nitong Knight of Pentacles. Okay. So, lumabas na agad kanina yung ating, unang-una ang ating financial. So, ito naman, si Knight of Pentacles. Tingnan natin. Oh, sumama si King of Pentacles. Okay. So, ito nag-flip. Check natin yan. In Judgment. Judgment kasi ibig sabihin po niyan, meron tayong renewal. May pag-iisip tayong gagawin. Okay. May pag-iisip tayong gagawin dito. And si King of Pentacles ay isang lalaki. Oh, tama, oh. CEO. So, meron man po sa atin ngayon na nanonood regarding sa nag-iisip ng bagong business. Kasi isang tao rito ang nag-iisip na magtayo ng panibagong business. So, may nagsara. Okay. So, may nagsara. And then, meron pong kayong iniisip na bago. Okay. Sa Knight of Pentacles. And, nagkaroon kayo ng evaluation. Okay po. Dun sa business na yun. And, dito, nakikita ko, sa mga mature person dyan, na magkakaroon kayo ng pag-iisip na magtayo ulit ng bagong business naman, which is ito, yung sa susunod na to, ito, sa King of Pentacles, ay magkakaroon naman ng magandang fruit
no? O kaya yung ibig sabihin magandang kinalabasan itong bagong business ninyo. So may nagsara at merong magbubukas na bagong opportunity o business po para sa inyo. Okay, so check naman natin dito si Nine of Cups. Oops, naka-reverse. Okay. Ito po ay si Two of Wands. Okay, bakit Two of Wands? Bakit po Two of Wands? Bakit po Two of Wands? Ayun. Okay. So, lumabas po si Nine of Cups and lumabas din si Ten of Cups. Okay? And lumabas din po si Two of Wands. Okay. This is regarding naman sa ating family. Okay? Abundance and happiness. Okay? Ang paparating naman dun sa mga pamilya natin ito, no? So, as I can see here, kung magkakaroon kayo ng meron nga nagtatry po magnegosyo pero meron po siyang takot pa na nararamdaman. Siguro natatakot siya kasi natatakot siyang magsubok ng panibago dahil nga po hindi niya alam kung magiging okay ba to para sa kanyang pamilya. Pero ito nga po, no, sinabi na ng baraha, ito kasing Ten of Cups is napakagandang card nito, no? So, ibig sabihin po, magkakaroon kayo ng stability sa kung ano man yung negosyong inyong gustong simulan. Aside from the Nine of Cups, okay? And also, lumabas din yung Ten of Cups. Ibig sabihin po, kung ano man yung negosyo na iniisip nyo sa ngayon, ay wag na po kayong magdalawang isip. Ayan, no? Huwag po tayong matakot sa pagbabago o changes, okay? Meron po kasi mga pagbabago na maaaring makabuti sa atin. And this time, I think kung ano man yung negosyo ang iniisip ninyo, ay malaki po ang may tutulong sa inyo, okay? And magiging stable na po yan. Okay? And King of Pentacles, tingnan naman po natin bakit si King of Pentacles. King of Pentacles, bakit po si King of Pentacles? Bakit po si King of Pentacles? Okay, bumagsak po si Five of Swords. Okay, Five of Swords. Check natin. Five of Swords. Bakit si Five of Swords? Bakit si Five of Swords? Bakit po si Five of Swords? Ang dami. Okay, ito lang nasa ibabaw. Okay. So, this is Knight of Wands again. Okay. Okay. So, meron po dito, no? Meron namang iba rito sa atin na takot talagang sumubok sa mga pagbabago or changes. Okay? Yung iba nga, ayan, umaalis sa laban. Okay? So, ayaw ninyong sumubok ng mga pagbabago at mga changes. Okay? And, nakikita ko rin po dito na may isang taong paparating. Kung may mga single man na nanonood dito sa ngayon, okay, meron paparating sa inyo na isang energetic na tao. Okay. And isang King of Pentacles, okay, and the Knight of Wands. So, isa siyang taong adventurous, energetic, charming. Ayan, makikilala nyo siya. So, galing siya rin sa isang matinding relasyon, okay? So, galing din po siya sa isang masakit at masalimuot na relasyon. Ayan, sumuko na siya. Pero, makikilala nyo itong tao na ito, okay? Magiging energetic siya, okay? And, meron siyang tapang, okay, na magpakilala sa inyo kung sino man tong mga single na nanonood ngayon, merong isang taong parating sa inyo, okay, na nagkaroon din ng
sitwasyon sa buhay na mabigat. I think kakilala nyo na yan. Kakilala nyo na yung tao na yan, okay? Na nagkaroon ng matinding problema sa buhay, no? Okay? Tignan pa naman natin itong 8 of Wands. Para saan po yung 8 of Wands? Para saan po yung 8 of Wands? Spirit guide, give me the message. Para saan po yung 8 of Wands? Okay. Para saan po yung 8 of Wands? Ayun, nag-put na siya. Okay. So, ito po ay 10 of Pentacles. So, unexpected financial windfall, okay? So, tungkol talaga yung reading natin ngayon sa financial, okay? Sa ating pangkabuhayan. And, ito, yung isa lang sa King of Pentacles, okay? Tungkol sa tao na okay. So, itong tao na to po, ito ay marami ng pinagdaanan, okay? Nagkaroon siya ng negosyo, which is siguro hindi naging matagumpay, isinara niya. At ngayon nag-iisip po siya na magtayo ulit ng bagong negosyo, okay? Maaari po na kayo ay female, it doesn't matter kung female po or male, okay? Basta ito po itong tao na to ay nanggaling sa pagkatalo, okay, or pagkalugi sa isang negosyo, pero ngayon po ay bumabangon, okay? And ito po, the Hermit. Ibig sabihin, ang tagal niyang nanahimik, ang tagal niyang nag-soul searching, ang tagal niyang nag-isip, okay? And ngayon, may pagbangon na siyang mangyayari kasi nakapag-desisyon na po, okay? Na siya ay itutuon na ulit ang kanyang pag-iisip sa pagnenegosyo, okay? So this is our regarding our financial ngayon, yung reading natin. Surprisingly, wala tungkol sa love, puro sa financial. So kung sino man po yung nakaranas dito sa inyo ng pagkalugi sa negosyo, no? So, this is the right time na rin na sinasabi ni Universe na kung ano man po yung nasa isip ninyo na pagnegosyo ulit sa ngayon, ituloy nyo na po. Okay po? Kasi ibig sabihin yan, ginaguide na tayo or inaalay na ni Universe sa atin yung swerte sa pagnenegosyo na yun. Okay? So, ngayon, gusto ko pong mag-isip kayo ng any questions, ha? Na pwedeng masagot ng yes or no. Ayan, lumabas agad siya. And, titignan natin kung ano yung magiging sagot. Okay? Eto na. Lumabas agad kasi sabi ko pala. Okay, so it's a no. Okay. It's a no. It's the 9 of Swords. Okay. Kung ano man po yung katanungan natin, ang sagot ay hindi po. Okay. So, hindi siya magaganap kung tungkol yun sa financial, sa love life, or kung pagta-travel yan. So, hindi pa po sa ngayon. So, no siya, ha? And gusto ko lang po kayong imbitahan kung gusto niyo po ng private reading. Pwede po kayong magpa-private reading sa akin and free lang po yun. Punta lang po kayo sa aking Facebook page, Mystic Tarot. Okay po. Like nyo lang po yung ating Facebook page and then mag-message po kayo sa akin. And syempre, mag-subscribe na rin po kayo dito sa ating YouTube channel. And then, click the notification bell and iwan po kayo and like nyo na rin and mag-iwan kayo ng comment para po ma-absorb po naman yung mga energies ninyo, ha? Para sa susunod po, alam kong kayo naman yung aking binabasahan. Okay po. So, ang ganda ng reading natin ngayon mula sa pagkalugi or pagkawala ng isang negosyo ay ang pagbangon po, ha. Huwag po daw tayong tumigil sa pagsubok kasi sa ngayon, eto na, na sa atin ni Universe yung naka-align na po para sa atin yung swerte sa pagnenegosyo or sa kahit ano pong financial na naiisip nyo sa ngayon. Okay po. So, salamat po sa panonood sa reading natin ngayon. I hope na nagustuhan ninyo. So, maganda siya. Andiyan na ang swerte para sa ating pagnenegosyo kung sino man yung mga nag-iisip ng mga negosyo ngayon. Okay, thank you so much and God bless po sa lahat. Bye-bye po.